What's up mga kahapaw? So, nga pala, nagbabalik ulit si Pure Energy. Ngayon lang tayo ulit nagkaroon ng content, no? Ayun, ngayong vlog natin na to, itatry ko tong dating motor ko, itong Chunlan 125. Actually, 125cc siya. 125cc siya before, pero dinowngrade namin siya ng 100cc. And na-stock siya ng for about mga 2 years lang naman. So, na-restore ko siya from scratch, yung wiring, inayos lahat. And then, yung charging. So, ayun, thank you sa mga napanood ko sa YouTube. Natuto rin ako paano ayusin yung charging niya. And then, subukan natin to kung okay pa ba siya, maganda pa ba tumakbo. And, ayun guys, sige, samahan niyo ako. Ride tayo. So, yun pala, kasama kong brother ko si Erwin ngayon. Sasamahan niya ako mag-ride kasi just in case na matirik tong motor. So, ihilahin niya ako pa uwi. So, malapit lang naman. Dito lang kami sa area namin. So, gamit niya yung dating motor niya, yung SA 155 niya, para malakas umatak niya. Yun lang. Alright guys, let's go! Alright, so yun guys. Naayos ko pati ang electric start niya. So, medyo mas maayos siyang gamitin ngayon. So sana magtagal ka. Na-miss ko tong motor na to. So marami akong pinagdaanan kasama tong motor na to. Marami akong rides na ginawa nung hindi pa ako nagba-vlog kasama tong motor na to. And ayun, sana magtagal ka ulit. Alagaan ulit kita. Alright, so let's go. So nandito nga pala kami ngayon, no, sa Anyatam, sa lugar namin. Road test lang to, kaya si Erwin hindi na nag-helmet kasi dito lang naman kami sa looban. Tsaka usually hindi uso yung mga nag-helmet dito, lalo na pag dito lang sa looban. So padaanin muna natin sila. Medyo maganda naman yung condition niya ngayon. Actually mga more about 3 days ko siyang na-restore, pumapalya. So yun yung inaano ko dito kung papalya ba, kasi baka mamaya magamit sa medyo malayong biyahe. Kaya pupunta ng palengke, gano'n. Bigla akong matirik. Kaya kailangan ko ng kasama para just in case may hihila. So again, thank you kay Brother Erwin na sinamahan ako. So second gear, pumapalya. I don't know what happened. Parang medyo iba yung hatak ngayon. Sana makabalik kami. So yun guys, samahan niyo lang kami. Medyo susundan ko lang itong mga to dahil nga first run niya ngayon from cold start. So actually kanina ko lang nagawa yung yung starter kasi yung Bendix kit tawag ba doon, yun. Wala pa akong kahapon. Pero nag-start naman siya pagka sinisipa. So dito lang kami sa looban. Shoutout muna sa mga staff ng Eco Essential Foods, no, sa Malolos. Lalo na sa mga guards. And then sa mga checker namin dyan, no? Shoutout sa inyong lahat guys, thank you. Saka kay Master Vlog, thank you. Taga Eco-Essential siya. Binulog ka rin, no? Yari, nabulgar. So yan, tumatakbo pa naman siya ng 30. And it's running good pa naman. Ayan, medyo makinis yung tunog niya. So itong motor na to, no, matagal ko siyang nakasama.
This is a 2005 model Chunlan motor. Actually China motor lang din to, pero yung isang Wave Alpha ko before, yung mga parts, inilipat ko siya dito. Dahil na-disable yung ating Wave Alpha noon. That's my first bike na nabili ko nung 17 years old ako. So, okay, good running, 40. Fourth year na. So, I think tatagal na to ng pamalengke. Alright, so medyo nag-signal na tong kotse sa una natin. Saka pwede na tayong mag-overtake. Okay, down here. Okay, let's go. Subukan natin kung kaya pa ba niyan tumakbo ng medyo mga 60. Kasi pa nakakapag 60, panalo na, 50 lang. Yun, nakapag 60 rin kami, kaso may buhangin. So nakakapag 60 pa naman siya. So yun, namiss ko talaga tong bike na to. Ito yung pinaka ginagamit ko dati pagka bumabiyahe ako dito, Manila to Bulacan. Alright, so try natin again. Kasi yung shock ko parang hindi maganda yung performance ng inverted shock ko. Makaldag. Dig. Alright, so once again, samahan nyo lang kami dito sa ride namin na pangmalapitan. So mamaya babalik na rin kaagad kami. It's a very short ride dito sa Anyata. Nasa ano na pala kami, Catalina na kami. So ano, kagaya pa rin nung mga Wave 100, ganun talaga yung hatak niya. The best pa rin siya kahit matagal na na-stock. Actually, sa mga kagaya nito, mga China motors, talagang yung pag-aalaga ang pinaka-importante. Change oil, punas, hugas, yan, greasing. Yung gasolina kailangan consistent kayo kung saan kayo naggagas. Hindi naman kailangan ng brand ng gas station. Pero I suggest na mag-gas kayo sa isang gas station lang. Halimbawa na feel nyo na maganda yung performance ng bike nyo sa gasolina nila, so dun lang kayo lagi mag-gas. Iwasan yung mga debote kasi minsan may food color. So na-experience ko yan before, nung running pa to, mga 2 years ago. Biglang nag-stuck siya, ayaw mag-start kahit maraming gas. So ayun pala, may food color. Alright, so balik na tayo. Joke, hindi, mahaba pa to. Babaan muna tayo. Sana makauwi pa kami. So ayan na sa mga kagaya nitong China bike, kailangan ingatan nyo lang siya. Tapos lagi lang kayong mag-change oil. Check nyo palagi yung gas. Gas pipe, what I mean yung langis. Huwag nyo patutuyan ng langis. Kagaya ng mga Rusi, yan. Shoutout kay Breezy na sa Rusi nagsimula, 'di ba? China bike sila nagsimula si 01. Pero nakita naman natin yung improvement kung paano nila inalagaan yung kanilang mga motor. Kaya ganoon na lang din yung blessing ng mga branded na motor na lumapit sa kanila. So sira na yung daan dito, balik na tayo. So ayun guys, balik na kami. Medyo test run lang to kaya dito lang muna tayo sa malapit. Santa Catalina Bata, shout out sa mga taga rito. Alright, so let's go again. Sana makauwi tayo. Hataw natin to, mga kahataw. Actually maganda yung response niya, siguro lalo pag naka-open carb ako. Medyo pigil yung niya kasi nga naka-filter ako ngayon. Kasi before talaga ginagamit ko siya madalas, wala siyang air filter. So ngayon tinry ko na naka-air filter kasi most of the time umuulan ngayon. Kaya sinasanay ko siya ng naka-air filter. Kasi pag nasanay yung carb natin na walang air filter, pagka minsan nag-air filter ka, nagkakaroon ng choke. Parang hirap na hirap siya, ganon.
So slow down kasi may lubak. Pangit yung laro ng shock natin sa harap. Tumutunog. May tumutunog sa ilalim. So yun guys, patuloy niyong support ang channel ni Pure Energy at sana makagawa pa tayo ng mga susunod pang mga content. Sa aking nalubak ako, ang laki. Maraming lubak dito eh. Shoutout sa gumawa ng daan. Alright. Pinanay, magaling magmotor. Actually, marami ditong mga oldies na nagmumotor eh. So, yun nga pala, no? Kung bago pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Let's support our local motovloggers. Ano meron doon? Napatingin ako eh. Actually, bihira lang ako nakaka-ano din eh. Uy! Ay, si Erwin, si brother Erwin nauna na. Bihira lang din ako nakakapag-ikot dito. Sobrang bihira lang talaga. Siguro dati nung sumo-shortcut ako papuntang bayan. Baka na to! Slow down. Alright, so masarap pa rin siyang ihataw. Nagaya pa rin siya ng dati. Kahit na matagal siyang na-stuck. Hindi ko lang alam kung kaya pa niyang mag-90, no? Dati nakapag 90 hanggang 95 ako dito eh. Kaya lang kasi ngayon yung tire natin medyo hindi trusted. Hello! So, yan. Shoutout sa asong to. Sana di ako habulin. So, the best mga kahataw. Maganda naman yung rides natin ngayon. Kahit very short lang. So, maganda pa rin gamitin tong wave natin. Panalo pa rin, panalo. Makakarating pa to ng palengke. Gagamitin natin yung pamalengke. Alright, so hey dog. Okay, let's go again. Yan, si brother Erwin sumisilip pa sa side mirror. Shout out sa'yo again. So nakauwi kami na hindi niya ako kailangang itulak o hilahin. So thanks kay Papa G. Aray, nakaldog na naman ako. Hindi nga maganda talaga yung ng shock natin ngayon. Kasi nung huli, nung nilinis ko siya, medyo may tagas talaga siya eh. So silipin natin kung nagtagas yung shock. So maganda pa rin, maganda pa rin yung takbo ng makina hanggang ngayon. So the best pa rin, the best. 18 spoke na mags, RCB. So ayun, may tagas nga pala, may tagas. May tagas yung inverted na fork natin. Alright, so the best pa rin. Magagamit mong pamalengke to. Tara, uwi na tayo. Baka biglang di na to makauwi, baka tuwirik. Malapit na lang kami. It's a good test run with this bike. Okay, let's go again. Nakakatuwa naman na gumagana na ulit tong si Tutot. Actually, itong motor na to, kung tawagin namin dati si Tutot. Kasi before, meron ako kung familiar kayo dun sa snail horn. So, dati snail horn yung gamit ko. And then, biglang nung napabusina ako dati ng malakas, nawala yung tunog nung isa. So, anong nangyari? Tutut! Ganda na lang siya. Kaya tinawag namin siyang si Tutut dati. Kasi wala tayong pambiling pyesa nun eh. Hanggang ngayon naman, puro tayo DIY. So, nabuko siya sa mga DIY, tapos yung ibang parts lang talaga yung pinalitan, yung mga kailangan. Pero sa wiring, talagang lang din.
dugsong-dugsong. Spaghetti. Kung naalala nyo yung post ko nung before, yung spaghetti ng New Year. Ito yon, kinakalikot ko siya noon, inaayos ko yung wiring niya. So, ayun, good running naman siya ngayon. And thank you guys again sa panonood nyo. Shoutout sa inyong lahat at lagi kang mag-iingat. Hataw pa rin ang hataw. Alright.